Ayan, nagbabalik po ang Huntahang Legal. Mga kasambahay, katulad nga po ng ating naipangako kanina, ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagbubuwis, tungkol sa pagbabayad ng income tax return, bagay-bagay tungkol po sa pagbubuwis, yung taxation. Alam niyo po, Basta taxation in general. mahirap na subject po yan sa College of Law. Na talaga namang pag ikaw ay marunong yan at ikaw ay nagtuturo niyan, at ikaw ay na-eksperto ka talaga dahil napakahirap pong unawain yan. Sobrang hirap po. Ang dami mga kaya kakailanganin attorney either maghingi ka ng support from a lawyer o kaya isang expert opinion sa isang accountant. Oo, dahil medyo komplikado ang taxation. At dahil dyan, attorney, tutulungan tayo ng isang ekspertong totoo. Attorney G, talagang it's an honor for me to introduce our guest kasi professor ko ito sa law school, no? Kanina si Dayan. Matanda ba yan? Bakit ganyan? Professor mo pa? Baka magalit, i-booking natin, Attorney G. Kasi kanina si Dayan estudyante ko. Ito naman professor ko sa law school. So, in full circle na to Siya ay former associate dean ng San Sebastian College of Law, CPA lawyer, summa cum laude, at isa siyang practicing lawyer, professor of law. Siyempre, nagtuturo sa PLM College of Law, bar lecturer and MCLE lecturer. Isa rin po siyang book author, Napalunok ako. Taxation law expert. Walang iba kundi si Attorney Joseph Raleigh Chavez Jr. Nakakapanliit. Hi, sir! Long time no see. Professor ko yan sa tax. Yes, sir. Magandang umaga. Kita mo naman. Bati ka naman muna, sir. Good morning, Dean George Sern Garcia. Good morning, Attorney Mimi Sandoval. Yeah, it's true. Thank you very much for that very, very generous introduction. Yeah, it's been a long time, maybe 5 years or so. The last time we saw each other. But thank you for having me, Dean and Attorney Mimi. I hope to help in my own small way. Sige. Okay. Attorney, simulan na natin. Gigisahin talaga namin ikaw, sir, dito. Siyempre. Attorney Raleigh, simulan na po natin. Simulan na natin. Ganito po. Siyempre may mga makabagong may batas kasi ngayon yung tungkol sa pagpa-file ng income tax return at saka sa income taxation. More or less ba pag sinabi mong income, baka yung kasi iba akala yung dapat ikaw ay nasa formal sector lang kaya ka magbabayad. Pagka ba sinabi mong income para ikaw ay mabuwisan ng ating pamahalaan, ano ba yung coverage? Ano ang kabuuan ng income na tinatawag na yan na dapat ay maisama mo pagka ikaw ay magbabayad ng buwis o kapag ka ang gobyerno ay kukumputin kung magkano ang dapat mong bayarang buwis sa kanya. Siguro, sir, dagdag ko na. Sir, alam ko naman, kayang-kaya ni sir. Sino po ba ang dapat nagbabayad ng income tax? Kasi syempre, baka sabihin ng iba, ay hindi naman kailangan kong mag-compute ng hindi naman ako magbabayad. So, sino po ang dapat na nagbabayad? Okay. Relax lang. Unahin ko yung tanong ni Dean, no? Ano daw bang income? Well, Revenue Regulations number 2 tells us under Section 36, hindi naman lahat ng income. Dapat yung income that flows into the hands of the taxpayer other than a mere return of capital. Kasi may mga puhunan tayo Yung puhunan mo, it's not supposed to be a taxable income. Ngayon, para malinaw, yung revenue regulation yun, you have to correlate that with Section 31 and Section 32 capital A. Din, kung okay sa'yo, yun yung read ko, there are 11 paragraphs there. Naku, so, halimbawa. Halimbawa na lang. So, magbibigay na ako ng dalawang halimbawa. Nire-recite ko yan sa law school. Halimbawa. Din si Attorney Merta that time was my best and brightest student in taxation. No? Well, anyways, dalawa lang para madami tayo makover. For example, if you are employed, no? So yung kailangan mong report as taxable income is yung compensation derived in whatever form paid, including but not limited to fees, salaries, wages, and then may colatilla, similar item, pati honorarium, pati allowances, income yan. Well, if you are engaged in the practice of profession and trade or business, gross income. Gross income yung re-report mo, less allowed deductions, takbo ka naman sa Section 34 din, merong 10 paragraphs doon para capital A to J, or if you are entitled, optional standard deduction, and then you will arrive at the taxable income. So, yun yung re-report mo, which is subject to income tax due. So, may qualification ulit yan. Mamaya, i-detalye natin. Yun yung i-report mong income. So, hindi lahat i-report mo. Kasi kung halimbawa naman din, naka-invento ka ng vaccine,
Di ba? So, meron kang intellectual creation, entitled ka sa royalty. So, under Section 57A, subject ka na sa withholding tax in relation to Section 24B, capital B, sa paragraph 1. Final income tax. Hindi mo na i-report yan sa income tax return mo kasi may separate return na yan and automatic withholding tax ang ipapataw sa iyo ng gobyerno dyan. Okay? So, dapat i-determine mo yung ordinary income mo tsaka yung income mo na subject to final income tax. Now, yung tanong naman ni Atty. Sino ba yung dapat magbayad? Well, syempre, yung magbabayad, yung subject to tax. If you are not exempted, then definitely you're subject to tax. Kung gusto mo, alamin natin kung sino ba yung exempted. Pag exempted ka kasi, automatically, what the law does not exempt, there is an imposition. So, sino ba yung exempted? So, exempted sa filing ng income tax return, number 1, if your taxable income, take note if your taxable income does not exceed 250,000. So, exempted Annually, ka. sir. Annually. Annually, yes. Pangalawa, if you are a purely compensation income earner. Okay? So, hindi ka magpa-file ng income tax return mo, but that doesn't mean hindi ka subject to tax. Okay? Number 3, yun nga yung nabanggit ko kanina, if your income is a passive income subject to final income tax, then lastly, in accordance with Section 51, capital A, sa paragraph 2, small letter D, if you are a minimum wage earner. Ayan. Okay, yun. Importante yan, Atty. G. Siyempre, marami tayong kasambahay na baka nagko-compute kung magkano ba yung annual income ko or kung minimum wage earner po ako. Din, eto ba ang isang katanungan? So, yung kanina binigay mo, basta sabi mo, basta lahat ng flow of wealth sa isang tao, of course, Basta daw po hindi return of capital. So, Other than mere return of capital. yes. Medyo i-simplify natin para doon sa ating mga giliw na nakikinig at nanonood sa atin Facebook Na Live. nagdudugo na ang ilong dahil tax ang pinag-uusapan. Number 1, nangutang ako sa isang tao halimbawa, o hindi na institusyon, nangutang ko sa isang tao 1 million pesos. Yung bang utang na yun ay siyempre papasok yun sa akin. Yan ba ay taxable? Yan ba'y babayaran ko ng tax dahil nangutang ako? Number 1. Number 2, yung bang halimbawa ako'y nag-verify ako sa ATM ko. Dati-rating laman ni 10,000 lang, bigla na lang naging 1 million yung pera ko sa bangko. Yung pa siyempre, bigla akong yumaman naging milyonaryo. Sana all, no? Sana all. Yan ba din ay taxable? Alright. Din yung loan kasi, so tingin ko dapat isa-isahin ko na nga yung Section 32 capital A sa paragraphs 1 to 11 kung what composes gross income. So unang-una nga yung compensation, nasabi ko na yan. Yung gross income, sabi ko na yan. So ang susunod dyan, yung gains from dealings in property, interest, rents, royalties, dividends, annuities, prices, pensions, partners, distributive share in a general professional partnership. There is no mention there of any loan. And besides, a loan is not synonymous nor even tantamount to income. Kasi utang mo yan. Actually, yung loan na yan, that will form part of your capital probably to start up your business. So going back to revenue regulation number 2, yan yung puhunan mo, i-deduct mo yan. Ayun. I-deduct mo yan. Maliwanag. Okay, deductible yan as part of your cost. Okay? Ngayon, yung sa ATM, anong source ba yan? Kasi din, whether yung income natin, that will constitute an income, whether derived from legal or illegal source, reportable yan. Dapat mong i-report yan as income. Pero unfair naman sa'yo kasi hindi ka naman nag-render ng service or whatever, hindi ka naman employed, bigla na lang nag-pop up sa ATM mo. The best thing to do is to inform the bank concerned, notify mo sila. Kasi baka pagka nag-report ka, siyempre, pag inaudit ka ng BIR under net worth method, biglang lumaki yung asset mo. If you cannot explain the source, ibig sabihin, unreported income yan. The BIR will presume that that is unreported income. Kasi for every increase in asset, there has to be a source of income. Hindi po pwedeng bigla ka nagkakotse pero hindi ka naman kumikita. Otherwise, that is branded as a gift in relation to Section 32 capital B on exclusion from gross income. So dapat may explain mo yan. Kaya para maiwasan, sabihin sa bangko, pwede ba pakideduct na lang sa account ko, baka ma-audit or ma-investigahan pa ako ng BIR, makasuhan pa ako, unreported income yan. Kasi biglang nag-increase yung net asset mo. So that is synonymous with increase in income. You have to report that. So dapat medyo diligent ka dyan, inform mo yung bangko.
Ayun Yes, hindi Dean. pala hindi pala automatic agad magsasaya ka ha. Mahirap din yung ganoon. Bigla ka na lang Pero nag-instant. Bing, kung ma-justify mo na there was a donation, kasi pagka gifts, bequest, and device, excluded from gross income yan. Hindi ka laya po. Kung halimbawa, nag-donate sa yung presidente ng bangko, yung manager ng bangko, walang problema. Pwede ka na magsaya. Kasi it's a gift. Although, subject to donors na yung nagbigay. Siya. Oo, siya. Yes, walang problema yun. Oo. Yes, sir. Dati-rati natatandaan ko dati-rati kapag ikaw ay magpapay na ng income tax, so may tanong doon, ilan yung dependents mo? Kasi bawat dependent na, halimbawa, anak mo, ay may deduction doon sa overall na kung saan makukompute ang iyong income tax. Ngayon ba, meron pang May gano'n? difference Pwede ba? bang ma-deduct? Kung halimbawa, di ba, Attorney G, yung yung parang single ka or parang may dependent ka, may difference pa ba siya ngayon? Okay. Well, prior to RA 10963, which is the train law, which took effect January 1, 2018, ang tax code natin is the Comprehensive Act, yung RA 8424. Meron doon Section 35, 4 paragraphs, capital A to D. Yung taxpayer doon pwedeng single, head of the family, tsaka married. Tapos, merong mga qualified dependents. Ngayon, by virtue of train law, that provision has already been abolished. It no longer applies. Hindi na niya ginagamit beginning year 2018. Kasi nga, ang concept niyan is nalakihan naman yung exemption on income. Kasi yung first income mo on 250,000, automatic exempt na yan. So, mas malaki pa. Kasi before, married ka, meron ka exemption, 50,000. You have 4 qualified dependents, 25,000 each. Ang maximum exemption mo lang, 100,000. Pero ngayon, yung tax code natin is very, very generous. Meron kang maximum exemption provided you are qualified, 250,000. Naka 250 na pala ngayon. So, ibig sabihin, basta less than 250, ay wala kang babayaran tax. Pero maganda rin talaga na... May kulatila yan as long as your gross income from trade or business or exercise of profession does not exceed 3 million. May kulatila yun. Kailangan below 3 million, may threshold tayo. Ayun. Maliwanag mga kasabay. Below 3 million, tapos ang income ay 250,000. Oh, yes. Below, meron ka exemption. Yung first 250,000 mo, exempted dyan, whether compensation or you will avail of the optional gross income tax rate of 8%. Ayun. Okay yan. Talaga yan. Attorney M, question. Ayan, sir, ako itanong ko lang po Siyempre, na-reminisce ako nung law student ako na si sir naman yung tinatanong ko ngayon. Sir, ako naman tanong ko lang, sir, syempre kanina meron tayong nililista for purposes of income tax, no? Yung what comprises gross income. Ano naman po yung pwede kong i-deduct? Kasi syempre, in as much as kumikita ako, may ginagastos din naman po ako. So, ano po yung mga allowable deductions? Marami ulit yan, no? Under Section 32, Capital A, 10 yan. Pero kung tinatamad ka, ayaw mo na ng requirements, ayaw mo na ng supporting documents, and you are not a non-resident alien, pwede ka na lang mag-avail ng option standard deduction. 40% automatic yung deduction mo. Okay? Kaya lang, automatic, kung meron kang income na 10 million, less 40%, yung 6 million mo, that's your taxable income. Ang laki ng babayaran mong buwis. Whereas, kung mag-a-avail ka naman ng itemized deductions, you have ordinary expenses, interest, taxes, losses, bad debts, depreciation, depletion, charitable contributions, research and development expenses, pwede mong i-itemize lahat yun, deductible lahat yun, pwede ka pang mag-net loss. Kasi kung mas malaki yung ginastos mo, malaki yung binayad mo sa rentals mo, sa business operations, sa salaries and wages, tapos nag-negative ka, net loss ka. Yung net loss mo, pwede mo pa yung ma-carry over for the next 3 years. That's why, yung epekto ng pandemya ngayon, I suspect, medyo mahihirapan tayo dahil lahat ng nag-net loss, 3 years deductible yung losses nila. They can carry it over. So, mas maganda yung itemized deduction kasi pwedeng mag-balance yung income mo tsaka expenses mo, zero. Pag walang income, there is no income to tax. Pag nag-negative, hindi kang deductible next year yun. So, mas maganda. Ayun nga lang, may mga requisites. Kailangan yung expenses mo must be ordinary and necessary. Kailangan yung mga taxes required to be withheld, binayaran. Kailangan yung substantiated by official receipts. Kailangan yung expenses mo must not be contrary to law, morals, public order, and public policy. Kailangan it must be reasonable.
Kailangan the taxpayer is registered before the BIR. Hindi pwedeng claim ka ng claim kasi baka i-disallow ng BIR yan. Ayun. Nako, so ibig sabihin mga kasambahay, ako sa pagpapaliwanag ni Dean Rally, hindi ka kinakailangan para-karaka basta na lang file na ganyan. Kinakailangan pinag-aaralan din. Tama. Din paano naman yung mga kababayan natin, halimbawa yung mga nagtatrabaho abroad, di syempre ang kita nila ay doon. Sila ba ay dapat bubuwisan din ng Pilipinas kahit na ang kanilang kita ay sa abroad nila nakukuha, hindi dito sa ating bansa? Sila ba ay covered pa rin ng income tax law natin dito sa atin? Plus, Attorney G, idagdag ko na ha. So, ang tanong niyo po is kung halimbawa ay Filipino citizen, nasa abroad, no, kumikita siya, paano naman po kapag alien at nagtatrabaho dito? Natatawa si Sir. Sila ba ay mapubuwisan din? Alam mo, yung mga basic na katanungan din Alam mo, siyempre yung mga iba dyan, yung mga bagay na komplikado sa ating ordinaryong mga mamamayan ay kayang-kayang maipaliwanag ng isang simplify po natin. Sige. Actually, basta citizen ka, under ka pa rin sa jurisdiction ng tax code. Maaaring exempted ka, pero may compliance. Bakit ko nasabi yan? So, halimbawa, Din, ang tawag dyan is either overseas contract worker or non-resident citizen. Now, under Section 23, capital B and capital C, pagka non-resident citizen ka at saka overseas contract worker ka, ang papatawan lang ng buwis ay yung income mo derived from sources within the Philippines. So yung kinikita mo sa isang ibang bansa, exempted yan. Right? Now, pero bakit ko sinabing sakop ka pa rin ng tax code natin? Kasi pag takbo mo naman sa Section 51, capital A, sa paragraph 1, small letter B, kahit non-resident citizen ka, you are required to file the necessary income tax return. Pag hindi ka nag-file, may karampatang parusa, may penalty for non-filing income tax return. Okay. Paano yung mga alien? Dito po nagtatrabaho. So alien, actually din, kasi kung if we will scrutinize the individual income taxpayers from the length and breadth of Section 24 capital A down to Section 25 capital E, 13 yan. O simplify natin, 4. Resident citizen, non-resident citizen, resident alien, tapos 2 non-resident alien. Ngayon, kung resident alien ka and non-resident alien ka in trade, engaged in trade or business, just the same, Section 23D, yung income mo in the Philippines, taxable. Dahil resident alien ka at non-resident alien ka, Section 51, capital A, sa paragraph 1, small letter C and D, magpa-file ka pa rin ng income tax return. So, iba din Rally yung magpa-file at magbabayad ng tax. Kasi ang kaya ko na point out yun, sabi mo kanina, at paulit-ulit mong binabanggit, magpa-file ka pa rin ng income tax return. Tama yun. Magpa-file at magbabayad, magkaibang bagay yun. Nag-file ka, pero wala ka naman palang babayarang tax. Pero halimbawa, katulad ng isang boksingero abroad, isang boksingero natin, napalaban dun sa abroad. Siyempre, nagbayad na siya ng tax dun. Kaya lang, yung kanyang kinita doon, income yun as far as the Philippine jurisdiction is concerned. So, ang ibig sabihin mo, din magpapayad pa rin siya ng income tax return sa atin, pero magbabayad pa rin ba siya ng tax? Din, i-qualify ko lang, no? Tanong ko lang, yung bang boksingero natin is a resident citizen or non-resident citizen? Resident citizen. Rin nangahamba siya sa Pilipinas, tapos citizen pa siya at the same time? Nagpunta lang siya sa Las Vegas. Nagpunta lang siya sa Las Vegas, tapos nakipagbanatan lang. No? Okay. Ang ganda ng tanong. If that is the case, kasi din, under Section 23, capital A, General Principles on Income Taxation, pag ikaw, residente ng Pilipinas at Pinoy ka pa, yung income mo na kinita mo sa Pilipinas at yung income mo sa ibang bansa, taxable yan sa Pilipinas. Ngayon, sinasabi na ba may double taxation? Wala pong double taxation. Because before there can be double taxation, the taxing authority must be the same. In this case, ang taxing authority is the one abroad in the United States and in the Philippines. Ngayon, it does not necessarily mean wala ka ng tax remedy. May remedy yan. Okay? Under Section 34, capital C, sa paragraph 7, dun sa dulong-dulo din, may 3 requisite. You can avail of a certain tax credit. No, ibig sabihin, yung binayad mo income tax abroad, pwede mong gawing tax credit. Iba yung tax deduction sa tax credit. Tax credit, halimbawa, ang income tax due and payable mo, 3 million. Nagbayad ka na ng 2 million sa Amerika as your foreign tax
due and payable. Ang babayaran mo na lang neto, 1 million na lang. I-deduct mo yun. That is allowed. Kaya lang, may mabigat na requisites dyan tatlo. Yung may patutunayan kang 2 dokumento at ang pinakamabigat, yung pangatlo, you have to satisfy the commissioner. Yun lang. You have to satisfy the commissioner na entitled ka. Na medyo mabigat yun. Okay. So, ito pa, Attorney M, din ang isa pang katanungan. Alam nyo kasi, di syempre pagka meron kasi mga kababayan natin, yung pagbabayad nila ng tax automatically withhold na kasi ng mga kumpanya nila. Withholding agent. Yung tinatawag na withholding agent. Paano kung mali naman yun na-compute sa akin Para namang nasobra yung binayad ko sa gobyerno. Paano ba yun? Pagka nasobra yung binayad mo. Okay, Din, tanong ko lang, anong income yung na-withhold? Compensation ba yan o ikaw ay practice? Compensation. Compensation. Okay, compensation. Actually kasi, ang isang kagandahan yan, monthly binabawasan yung sweldo natin. Compensation, empleyado ka ng isang kumpanya. Ngayon, pagka yung ibinawas sa'yo monthly, mas malaki pa doon sa income tax mo sa year-end, kailangan on or before January 25, i-refund ng employer mo yon. Kasi dapat magbabanggayan din yung binawas sa sweldo mo at yung annual income tax mo for the end of the year, dapat balance yan. 0. Kaya nga pag 0 yan, under Section 51-Capital A, sabi ng train law, you don't have to file income tax return kasi ang tawag dan substituted filing system. It is now the employer who will submit and file an alpha list. Pero pagka sobra, ang magre-refund sa'yo, employer, hindi BIR. Employer, mas mabilis. Employer na para mabilis. Para mabilis. Kasi kung magpa-file ka ng refund sa BIR, well, ako, I do not suggest this, no? Medyo it will take time, maraming documentary requirements, and then you have to observe the reglementary period, medyo magtatagal. It's either, automatic yan, mandated yung employer, or in any other case, i-tax credit mo na lang. Tax credit mo na lang. Meron naman doon sa income tax return, mamimili ka, tax credit for the previous year, ilalagay mo lang doon, identify mo. Babawas mo na sa babayaran mo for this year. Mas mabilis kaysa mag-file ka ng refund. But if you are talagang entitled at malaki-laki yan, laban tayo. Laban. Correct. Din, ano ba ang difference? Naririnig namin sabi, naku, nakasuhan ikaya ng tax evasion. Pero, hindi okay lang naman itong ginawa ko because ito tinatawag ni Dean Rally na tax avoidance. Tax avoidance. Ano bang kaibahan ng dalawang yun? Parang namang na-complicate pa. Baka naman iisa lang ang ibig sabihin. Okay din. Actually, napakasarap i-discuss niyan. May mga kaso pa dyan. No? Pagka kasi sinabing tax evasion, merong sinasabi dyan, kailangan merong niyang the end to be achieved. Ibig sabihin, ano ba yung nasa pag-iisip mo? Dapat mong bayaran 5 million, binayaran mo 1 million lang. So your end to be achieved is to save 4 million. Tapos, accompanying state of mind. Nung ginawa mo ba yan, was that willful? Was that deliberate? Was that intended? Are you in bad faith? Tapos, the certain acts or omission punished by the tax code. Ngayon, kinlaro yan ng Revenue Memorandum Order 24-2008. Automatic, pag ang tax liability mo is at least 1 million, pag ikaw public figure, pag ikaw celebrity or artista ka, tamo na, sikat ka, automatic pasok ka sa tax evasion case. Ayun. Kakasuhan ka sa DOJ, criminal case, tax evasion, takbo ka, you have to be represented by a counsel. Actually, din, i-demonstrate natin yan sa case ni People versus Gloria Quintanar. Ang depensa niya dito, negosyante siya, sabi niya, wala akong alam dyan, kukuha ko ng accountant ko. In this case, the Court of Tax Appeals enunciated the willful blindness doctrine na yung mga taxpayer kasi, depensa nila, wala akong alam dyan, kaya nga ako nag-hire ng accountant. Wala akong alam dyan, kaya nga ako nag-hire ng lawyer. Sabi which was sustained by the Supreme Court in later years, sabi ng Court of Tax Appeals, well, you are an experienced businesswoman. By the mere fact na nag-rely ka sa accountant mo, that is what a deliberate ignorance and conscious avoidance that shows the deliberate lack of concern to perform your tax obligations. Ang galing-galing mo sa negosyo. More than a decade ka nang nagne-negosyo, sasabihin mo wala kang alam sa nitty-gritty stuff ng tax obligation mo. Okay? Hindi excuse yan. Hindi po pwedeng dahil may accountant ka, that's the end of it. Liable ka. So, was sustained by the Supreme Court, ang penalty nun na minimum 1 year to 10 years na pagkakakulong.
Eh yung tax avoidance din, tax avoidance. Tax avoidance, well, basta legal, basta supported by documents, allowed by the tax code, ibig sabihin, pwede kang makaiwas ng mga babayaran mong buwis. Halimbawa din, tax avoidance, si boksingero. Tax avoidance yun. Gamitin mong foreign tax credit yung ibinayad mong buwis sa ibang bansa para maliit yung bayaran mong buwis sa Pilipinas. Tax avoidance yun. That's legal. Allowable, under laws. Din, talaga bang sa lahat ng natatanggap naming mga wage earners, talaga bang lahat ng binibigay sa amin, na kinikita namin sa aming kumpanya, lahat bang yan taxable? Wala na bang makakaligtas dyan? Binigyan lang kami ng isang tigi-tigisang sakong bigas ng aming kumpanya. Mahaba yan. Baka naman pwedeng may mabawasan, may hindi man lang isama na dun sa pag-compute ng tax. Parang, Attorney Merta, parang pinaproject na din yan, no? This time, bigas. Well, din. Patay namin din. I must tell you, Section 33 of the tax code allows fringe benefits. No, yung fringe benefits, depende kung sino yung recipient. Pero pag benefits of small value, as in this case, no, yung kahit monthly pa yan, as long as the value does not exceed 2,000 pesos or 50 kilogram, wala tayong babayaran buwis dyan. Okay lang mamigay din. Ayun. Tawag ko na minimum benefit. 49.9 kilos. The minimum benefits, exempted po yan. Wala tayong babayaran withholding tax. The employer is not liable for fringe benefit tax regardless of who the recipient is. Ayun, maliwanag yan. Nakita nyo naman. Meron pala, Attorney M. So mag-aantay daw kami din on that note. Ako, siguro, huling... Sige sir, sige po. Natatawa si Attorney M kasi nire-recite nila yan sa harap, sa platform. Oo, totoo. Nostalgia. If they will miss one word, I will ask them to sit down. Oo. Sa harap talaga ng classroom, nakatayo, oo. Ako, sir, Dean, huling katanungan po kay sir, no, kasi baka maubusan tayo ng oras. Sir, kailan po ba dapat nagpa-file ng income tax? And ako, on a practical note, do you advise for individuals to hire an accountant po sa pagpe-prepare po ng income tax? Yes, especially pagka you are part of the top 5,000 individual taxpayers, kailangan may accountant ka. Mas maganda, accountant lawyer at the same time para walang lusot. Ngayon, kailan ba nagpa-file? Well, Section 51, Capital C tells us that you have to file your income tax return on or before April 15, covering the income of the preceding taxable year. That is for individual taxpayers. Kasi pagka corporate income taxpayers ka, dalawa Section 22, Capital P, Q, pwedeng fiscal year So tayo, individual taxpayer, we observe calendar year. Begins January and then ends December 31. So yung covering income natin sa preceding year, let's say yung last year, 2020, kailangan mag-file, magbayad na tayo on or before April 15, 2021 of this year. Malapit na. Except Section 53, in meritorious cases, just like last year, the commissioner can extend the deadline. So baka mamaya, i-extend ko naman niya dahil may pandemya pa, mas maganda. Din, ito, huli kong katanungan din naman sa'yo, ha? Kasi mas magandang coming from an expert's mouth na yung train law natin, sadya bang napasimplify nito, maliban sa nasabi mo na kanina, ang ating income tax scheme, regime dito sa bansa, at the same time, ito ba ay beneficial sa mga taxpayer talaga? Train law. Dapat kasi din, with due respect, ang isang magandang prinsipyo kasi ng taxation, yung administrative feasibility, dapat pati yung layman, pag binasa yan, naiintindihan. Well, from the point of view of an academician din, sana sa susunod, pag magle-legislate yung Congress, they invite academicians para ayusin yung tax code. Medyo, you cannot read Section 1 down to Section 24. You have to begin with Section 22, takbo ka ng Section 43. Just the same, inamyendahan lang, marami lang perks and benefits, mas maganda, na palawak yung exemption. Pero from the point of view of an academician, bar candidates, medyo confusing pa rin. Medyo makikurious ka pa rin. Pag binuklat mo yung tax code, it is the same. No? Pero sa practitioner, wala kaming choice. We have to eat the tax code for breakfast. So, kailangan, supported by revenue regulations, orders and circulars, wala kaming choice. Pero yung tanong mo din, maganda yung benefits at saka yung intention, pero hindi pa naayos Sana pwedeng ayusin niya na ito para sa individual, simplify natin, ito na lang yung tax. Medyo complicated pa rin.
complicated pa rin. In my So, the humble lesson is, opinion. Huwag nyo nang pahirapan, yung mahirap na. Mahirap na nga, pinapahirapan. So, naku, pasalamatan mo nga itong... Maraming salamat po. Nawindang ako kasi talaga naalala ko ang aking taxation in law school. Thank you very much sa aking professor, no, si Attorney Joseph Rally Chavez Jr. Sir, baka po may gusto kayong pasalamatan or batiin bago po tayo magpaalam. Well, actually, marami kasi nag-send to many ako pero I was expecting sana susunod discuss natin na Dean George and Atty. Merta yung online filing, online payment kasi crucial din. Yes, definitely. Makakatulong yan sa taxpayers natin yung tapos yung deadline, yung intricacies, yung paano bang mahirap. Pero anyway, syempre, unang-una nagpapasalamat ako sa inyo sa tiwala and then maraming gusto magpabati eh. Basta lahat ng gusto magpabati, binabati ko kayong lahat. So, huwag kalimutan, magbayad tayo ng buwis kasi kung hindi tayo magbabayad ng tamang buwis, wala tayong tamang pambibili ng bakuna, wala tayong tamang papasweldo sa presidente, sa mga magiting nating senador, mambabatas, lahat ng public servant. Yung mga project natin magiging limited kasi ito yung buhay ng gobyerno, yung buwis. Pag walang buwis, walang gobyernong mabubuhay. So, tulungan natin ng gobyerno sa pagbabayad ng buwis. At siyempre, pag kailangan nyo ng tax expert, nandyan si Dean Joseph Rally Chavez. Talent manager ko yan. Talent manager ko. You have to go through him. Wow! Through me. Okay, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. Kay Joseph Rally Chavez. Ayan, sana nakikinig yung mga estudyante niya para alam na nila yung isasagot sa recitation, no? Dean. Ayan, Atty. G, ha? Paalala lang po sa hindi po nakapanood ng aming episode ngayong umaga at yung mga nauna po naming episodes, lahat po yan ay maaari nyo mahanap sa aming Facebook page. Again, hanapin lamang ang Huntahang Legal.